Then said he unto the disciples, It is impossible that that offenses will come. But woe unto him through whom they come to kayo po. It were better for him that millstones were hung about his neck, and he cast in the sea, than that he should bear one of his little ones. Take heed to yourself. If thy brother trespass against thee, rebuke him. And if he repent, forgive him. Verse 4. And he trespass against me 7 times in a week, and 7 times in a day regularly, saying, I repent, thou shalt forgive me. And the apostle said unto the Lord, Increase our faith. Verse 6, altogether ready with. And the Lord said, If ye had faith as a grain of a mustard seed, ye might say unto this sycamore tree, Be thou plucked up by the root, and thou planted in the sea, and it should obey you. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umupo, pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Muli sa umagang ito, kami po ay lumalapit sa inyong pumapagpiyayang trono. Nagpapakumbaba at kami po ay umaamin sa aming mga kasalanan. Lahat ay hayag sa iyo, wala kaming itatago. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na aming po nagagawa laban sa iyo, sa isip man ito, sa salita at sa gawa. Patawad po kami, Banal na Espiritu, patawad. Pakalinisin mo po ang aming pong puso't isipan, pakalinisin mo po ang aming pong mga buhay. Nawa ang buhay na ito ay magkaroon po ng paglilingkod sa inyo at makapamuhay po kami na mayroon pong kabanalan at karapat-dapat po sa inyo. Salamat sa umaga ito sa pag-iingat mo po sa amin. Salamat, ginising mo po kami na mayroon pong malakas, malusog na pangangatawan. Para sa aming pong mga kapatiran na mayroon pong mga karamdaman, dalangin po namin ang kanila pong kagalingan. Umaasa, nananampalataya na inyong pong dilingin ang aming pong panalangin. Igagawad mo po sa kanila ang kalakasan, kalusugan, kagalingan sa kanila pong mga karamdaman. Nais po namin na sila po'y patuloy namin makasama sa paglilingkod at sa pagsamba po sa iyo. At dalangin mo po aming Diyos, patuloy mo pong pagpalain ang buhay ng bawat isa. Pagpalain mo po ang inyong pong gawain dito sa mataas na kahoy at pagpalain mo rin po ang inyong pong mga gawain sa iba't ibang dako ng mundo. At lalo higit sa lahat ay dalangin po namin kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel. Pagpalain mo po sina misyonaryo Pastor Joseph Soriano doon po sa Israel, ang kanyang asawa at mga kapatiran po doon. Pagpalain mo rin po sila. Salamat po Ama sa pribilehyo na magamit sa inyong gawain, makapaglingkod po sa inyo. Dalangin po namin na sina Mayor Ellery Darjola Silva, Vice Mayor Eric Darjola, at Congressman Edwin Darjola, Ex-Mayor Dual Silva. Dalangin po namin na sila po ay maligtas, na sila din po ay mabahaginan ng kaligtasan. Tanggapin po nila ang aming pong Panginoon Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, at kanila pong may pamuhay ang katotohanan. Salamat po Ama. Ibinabalik ko po sa iyo ang lahat ng papuri po sa salamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa mapagpalang araw po, ayan, meron po dumating pa. At kasama po natin ngayon si Bernard at si Angela. At wala ba ang tita? Bernard, wala ang tita? Sa hapon. Kapatid mo, wala? Okay. Sige po. So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid, mga minamahal. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon yan. Kasama ulit natin ang Palseso family. At belated happy birthday, Brother Arvin. Okay, ilan taon ka na? 14. So, hindi man sabihin dito kung kailan ang birthday, pero malalaman at malalaman pa rin yan kasi nga dahil may Facebook. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, at magandang umaga po muli. Sabi po ng verse 5, dito po natin kukunin ang title ng mensahe ng ating pong Panginoon. At kanina nga po ay nagising ako ng alauna, 1:40 ng madaling araw. At ito po ay kanina ko po ginawa, kanina madaling araw. At hindi na nakatulog. At nag-set pa naman ako ng alarm clock ng 6. So bumangon ako, pinuntahan sa cellphone, pinatay. Humiga ulit.
ay nakatulog. So nagising ako, alas 7 na. So yun. So sabi po ng verse 5, and the apostle said unto the Lord, increase our faith. So ito po yung title ng mensahe this morning ng ating pong Panginoong Jesus, ng ating Diyos. Increase our faith. Sapagkat katotohanan po, mga kapatid, mga minamahal, tanggapin po natin ang katotohanan. Let us all accept the truth that we don't have the same level of faith. Hindi po tayo pare-parehas ng pananampalataya po dito. Yun po ang katotohanan. So mga kapatid, mga minamahal, meron pong matagal ng Kristyano, pero maliit pa rin ang pananampalataya. At meron namang bago pa lamang mananampalataya, bagong baptize pa lamang, or sabihin na natin 1 year pa lamang na nababaptize, 1 year pa lamang na Kristyano. Pero makikita natin sa kanilang buhay, mabilis yung paglago sa kanilang pananampalataya. So kung yan po ay inyo po naobserbahan na talagang hindi tayong lahat ay pare-parehas ng ating pananampalataya. At sabi nga po sa Matthew chapter 8 verse 26, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Matthew chapter 8 verse 26. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, magkaroon tayo ng desire sa ating puso na tayo ay tumibay sa ating pananampalataya, na tayo po ay lumago. So sabi po ng Matthew chapter 8 verse 26, and he said unto them, why are ye fearful, O ye of little faith? So diyan, maaaring sinasabihan po diyan ng ating Panginoon Jesus, although ang kasama po diyan ng ating Panginoon Jesus ay 12 mga alagad. Sapagkat doon po sa 12 alagad na kahit ang mga ito ay araw-araw na nakakasama, na kahit ang mga ito nakikita yung himala ng ating Panginoon Jesus, amen po ba? Ay meron pa rin sa kanila na maliit ang pananampalataya. At dito nga po sa Bible, isa sa mga alagad ng Panginoon Jesus na maliit ang pananampalataya ay si Peter. So kaya nga tawag sa kanya Cephas, small stone. So maliit ang kanya pong pananampalataya. So yun po ang katotohanan, maraming Kristyano, matagal nang sumasamba, pero maliit pa rin ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya this morning mga kapatid, suriin natin ang ating pananampalataya. Baka ikaw ito na sinasabi ng Panginoon Jesus, O ye of little faith. Amen po ba? At kung titingnan po natin ang iba pong verses dito sa Bible, sa Mark chapter 4 verse 40, tingnan niyo po. Mark chapter 4 verse 40. Yan po ay same event lamang po yan. Pero bakit iba-iba yung sinasabi dyan ng Panginoong Jesus? Sabi nga po dito, or bakit iba yung mga nakasulat? So sabi po dito, and he said unto them, why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? So sinasabi dyan ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, wala ba kayong pananampalataya? So napakahalaga ng pananampalataya sa buhay natin bilang tayo po ay mananampalataya, bilang tayo mga anak ng Diyos. So katotohanan, maaaring sinasabihan po diyan ng Panginoon Jesus ay si Judas. Di ba si Judas? Isa sa mga 12 alagad ng ating Panginoon Jesus. Pero si Judas ay walang pananampalataya sa Diyos kay Kristo. At si Judas ay sinasabi nga po na hindi po siya ligtas. At sinabi ng Panginoon Jesus sa mga talata dito sa Bible na mabuti pa sa kanya ang hindi sinilang. Sapagkat isinilang siya pero saan siya mapupunta. Kaya mga kapatid, mga minamahal, yan po ang katotohanan. May mga Kristyano matagal nang umaatin sa pagsamba, nakikinig ng salita ng Diyos, pero hindi pala ligtas. Sapagkat walang pananampalataya sa Diyos kay Kristo. At sabihin natin, hindi pala genuine, hindi pala totoo ang kanilang pananampalataya. Kaya mga kapatid, increase our faith. Ayaw ko na merong mag-iwan dito pag dumating yung rapture. Sana kung babalik ang Panginoon Jesus, lahat tayo sama-sama doon sa langit. Lahat tayo ay kukunin ng Panginoon Jesus. Walang maiiwan, walang iwanan. So mga kapatid, dyan po sinasabi dito sa Mark chapter 4 verse 40, how is it that ye have no faith? Walang pananampalataya. And then, tingnan po natin ang Luke chapter 8 verse 25. Luke chapter 8 verse 25. Sabi po ng Bible sa Luke chapter 8 verse 25, and he said unto them, where is your faith? May mga Kristiyanong walang pananampalataya, nawawala ang pananampalataya. At ang tanong ng Panginoon Jesus sa ating lahat, nasaan ang inyong pananampalataya? Amen po ba?
Kaya nga, ang sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 2, verse 5, ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 2, verse 5, that your faith should not stand in the wisdom of men. So dapat ang ating pananampalataya ay hindi doon sa karunungan ng tao. Ang ating pananampalataya ay hindi sa mga technology ng mundong ito. Sinasabi nila, advance ang technology ngayon. Pero wala pa rin makapag-predict kailan puputok ang bulgandaan. Wala makapag-predict kailan lilindol sapagkat ang Diyos o may control nito. Amen po ba? So, ang pananampalataya ng maraming tao ay nandoon sa kanilang karunungan. Ang pananampalataya ng ibang tao ay nandoon sa kanilang pera, nandoon sa mga technology sa mundo ito. Pero ang sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 5, that your faith should not stand in the wisdom of men, but by the power of God. Sa Diyos tayo manampalataya, sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Sa Kanya tayo magtiwala ng buong puso, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Proverbs 3, 5 and 6. So mga kapatid, yan ang katotohanan. Mayroong matagal ng Kristiyano, wala pa rin pananampalataya, maliit ang pananampalataya, at mayroon namang ibang Kristiyano bago pa lamang mananampalataya. Pero sila ang malakas, matibay ang pananampalataya. Yun ang katotohanan. Sana mga kapatid, mga minamahal, habang tayo po ay tumatagal dito sa church, nakikinig na salita ng Diyos, tumatagal na Kristiyano, tumitibay ang ating pananampalataya. So titingnan po natin this morning, una yung the proof na talagang hindi tayo pare-parehas ng pananampalataya sapagkat ito ang katotohanan. Amen po ba? So, unang patunay na talagang hindi po tayo parehas ng pananampalataya sapagkat una, there is mature Christian and there is immature Christian. Yan po yung una. Meron talagang mga mature at immature. Ano ba ang ibig sabihin ng mature? Di ba? At ano yung immature Christian? So, yung mga mature, ito po yung talagang lumalago sa pananampalataya at talagang ito yung mga sabihin na natin na mga mature Christian ay hindi sila yung mga nagre-reklamo pagdating sa gawain ng Diyos ni Kristo. At sila yung talagang mature Christian na talagang marunong magtiis sa gawain ng Panginoong Sus. Tayo dapat sa pagtanda natin, hindi tayo pabata. Kaya nga, merong talata dito sa Bible, sabi sa 1 Corinthians chapter 13, tinan nga natin, 1 Corinthians chapter 13, verse 11 or 12 ba, kung hindi ako nagkakamali, or 10. Tinan nga po natin. 1 Corinthians 13, verse 11. When I was a child, I spake as a child. So, normal na kung tayo po ay bata, ay mag-ugaling bata tayo. Diba? Na talagang mag-isip bata tayo. Mahirap nung malaki na, binata na, wala pa rin alam, kundi puro laro sa cellphone. So kaya sabi po dito, when I was a child, I speak as a child, I understood as a child, I thought as a child. So nag-iisip ng isip bata, but when I became a man, I put away childish things. Kaya kung ikaw ay binata na, ikaw ay dalaga na, hindi ka na nahihiling ngayon sa anumang mga laro. I put away childish things. Amen po ba? Ay mahirap yung mayroon, kasi minsan talaga yung mga unbeliever, di ba? Ay kung kailan tumanda, ay talagang doon na napapasipag sa pag-ML, di ba? At kung kailan tumanda, nag-i-scatter. At kung kailan tumanda, di ba? Iba talaga ang panahon namin dati. Di ba? Dati talaga ang panahon namin, kapag oras ng pagkain, sama-sama kami kumakain. Pag oras ng pagkain, talagang kain yan, walang cellphone. Ay ngayon, kumakain na, nakatutok pa sa cellphone. Yan ang panahon ngayon. So yung panahon namin, sama-sama. Kung ikaw ay nandiyan sa tahanan at wala ka naman doon sa malayong lugar, kailangan sama-sama kumakain ng isang pamilya. Sabay-sabay. So walang iwanan. So mga kapatid, yung po yung mature Christian.
at meron talagang immature Christian. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 17, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So yung mature Christian, kung mapapansin po natin, talagang ang ginagawa niyan, puro mabubuti, puro magaganda. Yun ang mature Christian. So mga kapatid, mga minamahal, yan po yung isa sa patunay na hindi lahat ng Kristiyano, hindi tayo pantay-pantay ng ating pananampalataya. Hindi tayo pare-parehas ng ating pananampalataya. Katunayan na mayroon talagang maliit ang pananampalataya at mayroon malakas ang pananampalataya, malaki ang pananampalataya. Pangalawang patunay, there is spiritual Christian and there is carnal Christian. Yan po ang patunay na tayo po ay hindi pare-parehas. So sabi po ng Roma chapter 8 verse 5 to 8, tingnan po natin. Roma chapter 8 verse 5 to 8. Ano sabi po ng Bible sa verse 5? Roma chapter 8 verse 5. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Yan po yung mga talagang hindi tumitibay, lumalago sa pananampalataya. Ang iniisip ng mga ito ay mga puro salaman, pangmundo. Yun ang kanilang iniisip. And then, but they that are after the Spirit, yung mga spiritual Christian, yung mga malago sa pananampalataya, spiritually strong, the things of the Spirit, yan yung iniisip, yung mga bagay patungkol sa Diyos, yung mga makalangit, hindi makamundo. And then verse 6, for to be carnally minded is death. Kung ang pag-iisip mo'y pangmundo lamang, ang sinasabi po diyan, hahantong sa kamatayan. And then, but to be spiritually minded is life and peace. Kung ikaw ang ginagawa mo, puro maka-Diyos, talagang ikaw ay malakas sa pananampalataya, ang sa iyo ay buhay at kapayapaan. Amen po ba? And then verse 7, because the carnal mind is enmity against God. So yung mga isip na talagang pangmundo, yan talaga ang buhay, o yan ang uri ng Kristiyano sa mundong ito. Diba? May mga carnal. So ito po ay pakikipaglaban sa Diyos, for it is not subject to the law of God. So yung mga mahihina ang pananampalataya, hindi tumitibay ang pananampalataya, sila yung talagang hindi nagpapasako, hindi sumusunod sa mga utos ng Diyos. Kaya sabi po diyan, for it is not subject to the law of God. Kaya nga, mayroong mga Kristiyano masipag magbasa ng Bible. May mga Kristiyano na tinatamad magbasa ng Bible sapagkat hindi tayo pare-parehas ng ating pananampalataya. Neither indeed can be. Verse 8, so then, they that are in the flesh cannot please God. Amen po ba? So yung talagang laging iniisip ay pangmundo, panglaman, ay hindi nakakapagbigay kaluwalhatian sa Diyos. So there is spiritual, there is carnal Christian. Yan ang patunay na hindi tayo pare-parehas ng pananampalataya. Kaya nga may mga Kristiyano, ang hilig pa mag-inom, ang hilig pa magsugal. Yun ang, kasi nga hindi tayo pare-parehas ng pananampalataya. Matagal ng Kristiyano pero lulubog lilitaw sa pagsamba. Di ba? Kasi hindi tayo ganun katibay pa sa ating pananampalataya. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, yan po ang patunay, we are not the same level of faith. The next, there is growing Christian and there is Christian not growing. May lumalago, may tumitibay at hindi tumitibay. Ang sabi nga po ng 2 Peter chapter 3 verse 18. Tingnan po natin, 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace. So dapat inaasa sa atin tayo ay lalago sa biyaya ng Panginoon and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, na tayo dadaming ating kaalaman patungkol kay Kristo, patungkol sa salita ng Diyos. Tingnan nyo, kung napapansin ninyo, kapag si Brother Luis tumawag, memory verse tayo. Diba?
Ang iba, nagbubuklat pa ng Bible eh. Yun yung iba. Matagal ng Kristiyano, wala pa rin memorize na talata sa Bible. Patunay na hindi tayo pare-parehas ng ating pananampalataya. Dapat, sabi po ng Bible, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Dapat doon tayo lumalago sa kaalaman kay Kristo. Ay ang daming natututunan ng Kristiyano ngayon na hindi naman patungkol sa ating Panginoong Sus. Katulad ng ibang tao, ano ang kanilang natututunan? Pangmundo. Kaya nga sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 7, ever learning, but never able to come to the knowledge of the truth. Ang daming alam. Kahit nga buhay na may buhay, alam nila eh. Diba? Pero pagdating sa salita ng Diyos, pagdating kay Kristo, wala silang alam. So there is growing Christian and there is Christian not growing. Hindi lumalago. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, kung tayo man ay tumatagal ng Kristiyano dito sa Jesus Christ Bible Baptist Church, sana dumarami yung alam nating mga talata sa Bible. Kaya nga sabi ni Brother Luz kanina, kung tayo ay pupunta sa church, ang dapat na dala ay Bible. Sa school, kung tayo sa school pupunta, ang dapat na dala ay baon. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, there is growing. Yan ang katotohanan. Bakit tayo po ay hindi pare-parehas ng antas ng ating pananampalataya? Kaya ang prayer ng mga alagad, increase our faith. And then next, kung babalikan natin ang Luke chapter 17, verse 3 and 4, tingnan nyo po, chapter 17 and 3 and 4. Take heed to yourself, if thy brother trespass against thee. So sinasabi po dito, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya, at kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Verse 4, at kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo, at makapitong magbalik sa iyo, na sasabihin, pinagsisihan ko, patawarin mo siya. So mga kapatid, mga minamahal, there is Christian easy to forgive. May mga Kristiyanong madaling magpatawad, and some are not. Pero yung ibang Kristiyano ay hindi madaling magpatawad. Yun ang katotohanan. So yung mga madaling magpatawad sa kanyang kapwa Kristiyano o sa ibang tao, sila yung mga Kristiyanong tumataas ang antas ng pananampalataya. Amen po ba? Pero kung yan ay Kristiyano na hindi marunong magpatawad, mahirap sa kanya magpatawad, yan ang Kristiyano maliit pa rin ang pananampalataya. Amen po ba? So yun po ang katotohanan na talagang, tingnan nyo, di ba, ang tagal ng Kristiyano tapos hindi makalimot. Yun, di ba? Hindi makalimot. Ano? So mga kapatid, mga minamahal, there is Christian easy to forgive and some Christian are not. Diba? Na hindi madali sa ibang Kristiyano ang magpatawad. At kung titingnan ninyo talaga, there is some diligent Christian, masipag sa gawain, masipag sa ministry. Pero yung iba ay hindi masipag sa ministry. Kaya nga yung iba, lulubog, lilitaw. Diba? At ang iba ay hindi nag-i-involve sa ministry. Yun yung iba. Sapagkat iba-iba tayo ng ating pananampalataya. And then verse 2, ano sabi po dito? It were better for him that a millstone were hung about his neck, and he cast into the sea, than that he should offend one of these little ones. And verse 1, then said he unto the disciple, it is impossible, but that offenses will come, but who unto him, through whom they come. So mga kapatid, hindi tayo pare-pares ng pananampalataya. Ang patunay po dito, there is some offenses. May mga Kristiyano nakakatisod. Tama ba? Sa lahat ng churches, may nakakatisod talaga. Hindi yan mawawala. Walang perfect na church. So may nakakatisod. At dahil nga hindi tayo pare-pares ng pananampalataya, itong mga
Dahil may nakakatisod, mayroong madaling matisod at mayroon namang hindi talaga matisod-tisod. Kasi nga yung mga hindi matisod-tisod, sila yung matibay sa pananampalataya. Amen? So yung mga natitisod, yung madaling matisod, yung may sakit na appendicitis, yung may sakit na murmuritis, yung may sakit na tamaritis, yan yung mga hindi lumalago sa pananampalataya. Amen? Kaya hindi po tayo pare-parehas ng ating pananampalataya. May nakakatisod at may natitisod. So, yun po ang katotohanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, suriin natin ang ating pananampalataya. Tayo ba'y lumalago? Tayo ba'y tumitibay? Tayo ba'y nagiging mature? Tayo ba'y nagiging spiritual na Kristiyano? Kasi doon po yan nakadepende sa ating pananampalataya. So titibay ang ating pananampalataya, sabi po ng Roma chapter 10 verse 17, so that faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So isang paraan para tumibay ang ating pananampalataya ay sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. Kaya mga kapatid, mga minamahal, if there is a proof, kung mayroon po talagang patunay na talagang hindi tayo pare-pares ng pananampalataya, there is a path to increase our faith. So titingnan po natin ngayon yung paraan para tumibay, madagdagan ang ating pananampalataya. So una, sabi po ng Luke 17 verse 1, then said he unto the disciples. So yung mga disciples po ito, sila po ay naging alagad. Bakit? Sapagkat sila ay naglingkod kay Kristo. Sila ay naging alagad. Bakit? Sapagkat kanilang in-engage ang kanilang sarili sa ministry. So, ang kailangan natin upang tayo po tumibay sa ating pananampalataya, engage ourselves in the ministry. Amen? Yung mga hindi engage sa ministry, sila yung madaling mawala. Yung mga hindi engage sa ministry, yung walang ginagawa sa ministry, sila yung madaling matisod. Kasi yung iba nga, engage na sa ministry, madali pa rin matisod. Eh, how about yung walang ginagawa sa ministry? Di lalo na sila. So mga kapatid, mga minamahal, engage ourselves in the ministry. Huwag nating hayaan na wala tayong ginagawang paglilingkod kay Kristo. Na tayo tumatagal ng Kristiyano pero wala tayong ginagawa para sa Diyos sa ministry. Huwag nating hayaan po yun. Na tayo tumatagal ng Kristiyano ay wala tayong ginagawang paglilingkod. So engage ourselves. Minsan sinasadya na nga ng pastor na kayo ay magkaroon ng part sa ministry. Sinadya ni Pastor Sosa na ako'y malagay sa ministry. Una, ini-assign ako sa scripture reading. Kaya sabi ko, ba't ako? Kaya may mga Kristyanong paniki ba't ako? Di ba? So talagang intentional. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung kayo ay nilalagay sa ministry, huwag nyo na tanongin, ba't ako? Diba? Kasi yun yung paraan para kayo ay tumibay sa ministry or tumibay sa pananampalataya. So pangalawa, inilalagay ako ni Pastor Sosa sa closing prayer, opening prayer. Inilagay ako sa pagtuturo sa Children's Sunday School. Inilagay ako sa pagpipreach. So inilalagay niya ako intentional upang tumibay ang pananampalataya. Kaya mga kapatid, mga minamahal, we need to engage ourselves in the ministry. So kailangan natin tumibay sa pananampalataya. Pangalawa, verse 5. Ang sabi po ng mga alagad, and the apostle said unto the Lord, increase our faith. So makikita po natin dito sa kanilang request na ito, mga kapatid, mga minamahal, they enjoy the ministry. Nandun yung kanilang kagalakan sa ministry. Kasi hindi sila magre-request ng ganito kung hindi sila masaya, kung hindi sila nagagalak sa ministry, kung hindi sila nagagalak sa paglilingkod sa Diyos kay Kristo.
So hindi sila magpe-pray o magre-request na increase our faith, ay dahil sila ay nagagalak. Yun ang kanilang prayer. Lord, increase our faith. Amen? So upang tayo po ay tumibay sa pananampalataya, kailangan meron tayong kagalakan. Amen? Ang sabi nga po ng Psalms chapter 100 verse 1 to 3. Ano po sabi dito sa Psalms chapter 100 verse 1 to 3? Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Kaya kung tayo po ay pupunta sa bahay-sambahan, kung tayo ay sasamba, dapat masaya, dapat excited. Gabi pa lang nakahanda na susuotin. Diba? At sa gabi pa lang ng Sabado ay maaga nang natutulog. Bakit? Kasi nga gustong gumising ng maaga. So kung yan ay gustong gumising ng maaga, ibig sabihin excited yan. Excited na makapakinig ng salita ng Diyos, excited na makapanambahan sa Diyos. So we need to enjoy the ministry. So sabi po dito, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Know ye that the Lord, He is God. Ang Diyos ang ating sasambahin dito. Kailangan masaya tayo sapagkat ang Diyos ang lumikha sa atin. It is He that hath made us. So siya ang lumikha sa atin and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. So dapat masaya tayo dito. Nilikha tayo ng Diyos. Iniligtas tayo ng Diyos. God save us. God love us. Mahal tayo ng Diyos. Kaya dapat masaya tayong naglilingkod kay Kristo. Masaya tayo na nagpapagamit sa ministry. At dapat manatili tayo sa ministry. Hindi tayo kailanman iniwan ng Diyos. Amen? So enjoy the ministry. It is not a burden. Hindi yan pabigat. Kaya sana kahit busy ka na sa pag-aaral, pahalagahan mo pa rin ang ministry. Gawin. Kahit may trabaho ka na. Diba? Huwag iwan, huwag pabayaan ang ministry. Yun ay kung ikaw ay masaya, kung nagagala ka. At ito rin po ay isang patunay na hindi tayo pare-parehas ng pananampalataya. Yung mga masasayang naglilingkod, nagagalak sa paglilingkod, nagagalak sa ministry, ibig sabihin, matured yan. Matibay yung pananampalataya niyan. Malakas ang kanyang pananampalataya. Mataas yung level ng kanyang pananampalataya. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay masaya na nandito sa bahay-sambahan, ibig sabihin, matibay ang iyong pananampalataya. Tumitibay ang pananampalataya mo. So, increase our faith. So, dapat to increase our faith, we need to enjoy the ministry. And then verse 1, Then said He unto the disciples. So ito po mga alagad na ito, mga kapatid, mga minamahal, marami silang pinagtiisan. So upang tumibay ang ating pananampalataya, we need to endure hardness. Kailangan nating magtiis ng mga kahirapan. Kaya sa pagpasok sa pag-aaral, laging tatandaan, hindi madali ang makagraduate. Sabihin na natin na 2 months na lang, gagraduate ka na kung ano-ano pa pagagawa sa iyo ng iyong teacher, na yung professor. Diba? So, ang makagraduate, ang magkaroon ng magandang trabaho, pinaghihirapan yan. At, sumingit lang yung pinasang picture ni Ate Ro. Kasi yung sa isang relasyon, kung talagang nagmamahalan, so dapat, sabi nga, love can wait. Di ba? Love can wait. So kung mahal mo ang isang tao, handa kang maghintay, magtiis. So mga kapatid, mga minamahal, endured hardness. So ito po para tumibay tayo sa pananampalataya. Ang hindi marunong magtiis ng kahirapan, ay talagang hindi titibay. Wala tayong maaasahan sa Kanya. Amen? Hindi titibay ang kanyang pananampalataya. So, ang sabi po ng 2 Timothy chapter 2, verse 3, Thou therefore endured hardness as a good soldier of Jesus Christ.
So magtiis ng kahirapan. So kung gusto mo makatapos, makakamtan ang iyong pangarap sa iyong buhay, magtiis ka sa iyong pag-aaral. Tiisin mo na maraming project, tiisin mo na maraming assignment. So unahin ang mga project, unahin ang mga assignment bago laro. Baligtad ngayon eh. Uunahin ang laro. Ubus na ang oras, hindi pa nagagawa ang assignment. Ubus na ang oras, hindi pa nagagawa ang project. Baligtad eh. So, unahin muna ang mga assignment, project, bago laro. Kaya mga kabataan, noong panahon namin, talaga matanda na kami. Nakagraduate naman kami, wala naman kaming cellphone eh. Diba? Hindi uso ang cellphone noon. So, napakabilis ng panahon. Talagang malapit nang bumalik ang Panginoon. So yan, sa mga Jollibee ngayon, pinakita ko sa GC natin, yung mga Jolly Bot, di ba? Yung mga Jolly Robot, yun na yung mga crew sa Jollibee. Nagpapa-thank you ba? So, nandyan na yung cost cutting. So mga kapatid, mga minamahal, injured harness, James chapter 1, verse 3. James chapter 1, verse 3. Sabi po ng James chapter 1 verse 3, knowing this that the trying of your faith worketh patience. Kaya dahil tayo ay sumasampalataya kay Kristo, tinanggap natin si Kristo, marami tayong pagtitisan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, to increase our faith, this is the path, endure the hardness. So, tiisin natin. At sa ating pagtitiis, kung talagang nagtitiis ang Kristyano, mananatili yan sa gawain ni Kristo. Ay yung iba, ayaw magtiis, ano gagawin? Iiwan ang ministry. Iiwan ang paglilingkod. So dapat, kung nagtitiis talaga, ay nagpapatuloy na naglilingkod sa Diyos kay Kristo. Yun talaga ang nagtitiis. And then the last, mga kapatid, mga minamahal, Luke 17 verse 3. So, the proof, the path, and then the next verse 6. And the Lord said, if ye had faith as a grain of mustard seed, ye might say unto this sycamore tree, be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea, and it should obey you. So mga kapatid, mga minamahal, increase our faith. Tingnan natin the purpose of faith. Mahalaga ang pananampalataya. Sa pananampalataya, tayo ay naligtas. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So sa pananampalataya natin kay Kristo, hindi na tayo mapupunta sa impyerno. Nanampalataya tayo na si Kristo ay napako sa krus, namatay dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Tayo ngayon ay ligtas na, tayo ngayon ay patungo na sa langit. So, napakahalaga ng pananampalataya. At dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, tayo ngayon ay napabilang na, binigyan tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So tayo, at sabi ng John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them gave Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga ng pananampalataya. At tayo ngayon, dahil tayo inananampalataya na kay Kristo, we are sanctified. Tayo ay naging malinis na sa harapan ng Diyos. So, ang kahalagahan pa ng pananampalataya, sabi nga po dito sa verses, and the Lord said, if ye had faith, kung ikaw ay magkakaroon ng pananampalataya na kasing laki ng isang butil ng binhi ng mustasa, maliit na buto lang to. Diba? Parang mas maliit pa ito sa butil ng bigas. Ganun po kaliit ang butong ito. Pero kapag yan ay talagang lumago ang pananampalatayang yan, ang sabi nga po dito, ye might say unto this sycamore tree, be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea, and it should obey you. So mga kapatid, the purpose of faith to overcome trials, upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa mundong ito. At ang sabi nga po sa Mark chapter 11, tingnan po natin ang ating pong Bible, sa Mark 11, 23 and 24.
Mark 11:23. For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. So mga kapatid, mga minamahal, ang bundok na tinutukoy dito yung pagsubok sa buhay natin. Hindi naman talaga ito literal na bundok. O sabihin na natin na malakas ang pananampalataya mo, susubukan mo. Sige nga, malakas na yung aking pananampalataya. Yung Bulgang Daan, ililipat ko doon sa Mexico. Di ba? So hindi po yun ganon. Ang bundok na tinutukoy dito ay yung ating pagsubok. Amen? So sa buhay natin sa mundong ito, habang nandito tayo sa mundong ito, ang mga pagsubok na darating sa atin ay minsan ay singlaki ng mga bundok. O sabihin na natin na mga pagsubok na darating sa atin ay nagiging patas-patas at tumataas na gabundok. So ganun yung pagsubok, dumarami. Kaya mga kapatid, ang kahalagahan ng layunin ng ating pananampalataya to overcome trials upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa mundong ito. Kaya nga dapat ang ating pananampalataya ay sa Diyos, hindi sa ating sarili, hindi sa ating galing, hindi sa ating talino, hindi sa mga technology sa mundong ito, that your faith should not stand in the wisdom of men, but by the power of God. Amen. So to overcome trials, to overcome temptations, sa mundong ito ay napakaraming tukso. Hindi tayo pare-parehas ng tuksong pinagdadaanan. May mga Kristiyano madaling matukso sa pera. May mga Kristiyano natutukso sa pagkain. May mga Kristiyano natutukso sa laman, sa babae o sa lalaki. Di ba? So yan po ang mga tukso sa mundong ito. So kung mahina ang iyong pananampalataya sa Diyos kay Kristo, mahuhulog ka sa tukso. So to overcome temptation. Amen? So yun po yung purpose ng ating pananampalataya. Bakit kailangang patatagin, palakasin ang pananampalataya to overcome trials, to overcome temptation? Amen po ba? So marami ang mga tao ngayon, yun nga, yung video yung pinasa sa akin ni Ate Ruth, na malaki ang posibilidad na mapaglabanan ang tukso kung ikaw ay nakay Kristo. Kung matibay, malakas ang pananampalataya. Kaya nga, ang sabi ng Matthew 26 verse 41, Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Mahina yung ating laman. Amen po ba? Kaya ang kailangan natin, pray and increase our faith. So yun po. So to overcome trials, to overcome temptations, and then the last, mga kapatid, mga minamahal, to overcome trouble. Marami tayong pagdadaanan sa mundong ito na mga kaguluhan. Sa church na, di ba, nagkakagulo ang mga mananampalataya. Kaya nga, tingnan nyo, sa Roma chapter 13, tinan po natin ang ating pong Bible sa Roma chapter 13, verse, I think, verse 12. Tingnan po natin. Roma chapter 13, verse 13. Sabi po dito, Let us walk honestly, as in the day, not in rioting. So yan po ay sulat ni Pablo doon sa taga-Roma, sa mga mananampalataya sa Roma. So ibig sabihin, yung mga mananampalataya sa Roma, nagkakaroon ng kaguluhan. Diba? Nagkakaroon ng pag-aaway-away. So yan po ay sign na talagang mahina ang kanilang pananampalataya pa. So kung ikaw ay Kristiyanong napapadalas o napupunta sa mga kaguluhan, o ikaw yung sanhi ng kaguluhan, ibig sabihin, mahina, maliit ang iyong pananampalataya. So mga kapatid, mga minamahal, darating din talaga sa atin na tayo nagkakaroon ng kaguluhan. Kasi nga hindi tayo perfect, hindi tayo pare-parehas ng ating pananampalataya. At ang nais ng Diyos sa atin ay pagkakaisa.
unity, pagmamahalan, yan ang nais ng Diyos sa atin. So, magkakaroon po tayo niyan kung malakas, matibay ang ating pananampalataya. Kaya sabi ni Pablo, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying. Bakit nagkakaroon pa ng mga strife, pagkakagalit-galit? Bakit nagkakaroon pa ng mga pagkakainggitan? Kasi nga, hindi tayo pare-parehas ng pananampalataya. So mga kapatid, the purpose of faith, the purpose that we need, why we need to increase our faith is to overcome trouble. Upang mapagtagumpayan ang mga kaguluhan. Tayo ay mga anak na ng Diyos, kaya dapat makita sa ating pagmamahalan, pagkakaisa, pagtutulungan, pagkakasundo, hindi ang kaguluhan. Amen? So to God be the glory, mga kapatid, mga minamahal, sa pagtatapos po, increase our faith. Sana every time na tayo po ay nagpe-pray, ang prayer natin ay dagdagan, palakasin ang ating pananampalataya. At sana para talagang tayo po tumibay sa ating pananampalataya, read your Bible every day. Sabi nga, read your Bible every day and pray every day. Diba? So kanta yun eh. Diba? May action song yun. So yun po, bakit nandito ang salita ng Diyos? Bakit ipinag-utos sa ating huwag pabayaan ng pagsamba? Upang patuloy tayong makapakinig ng salita ng Diyos. Sayang, maraming absent ngayon. Diba? Marami ang mga nagkasakit ngayon. Talagang ako po, every time na ako po yung nag-preach dito, nanghihinayang ako sa mga Kristiyano na hindi nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kasi ang nais talaga ng Diyos sa atin, lagi tayong makapakinig. Amen? Sapagkat mayroon tayong sakit. Ano yun? Sakit na nakakalimot. So ang gamot ay paalala. Tayo po lahat ay tumayo. To God be the glory. Tayo po ay umuko, pumikit. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa pribilegyo na magamit sa inyong gawain, makapatindot sa inyo. Dalangin ko po aming Diyos na every time na ako po ay tatayo dito sa inyong pulpito, sa likod ng pulpito, dalangin ko na ako yung inyo po laging itagong sa inyong likuran. Na ikaw siya makita, mabigyan ng kaluwalhatian. Dalangin ko po aming Diyos sa mga ganito. Nawa ang inyong banal ng salita na nahay ngayon ay tumimo sa puso at isipan ng bawat isa. At dalangin ko na patuloy mo po kaming tulungan, samahan, na aming pong masunod ang iyong kalooban, hindi ang aming pong kagustuhan. Banal na Espiritu, puspusin mo po kaming paunahan sa lahat ng aming gagawin. At dalangin ko po aming Diyos, paglago ng mga mananampalataya, paglago ng mga kapatiran po namin dito sa mataas na kahoy, na sila po ay tumibay sa kanila pong pananampalataya. Tulungan nila ang kanilang sarili, na sila po ay tumibay sa kanilang pananampalataya. At isa nga po sa paraan upang tumibay kami sa pananampalataya, ay patuloy kami manalangin at mag-aral, makinig na inyong pong banal na salita, at ito ay aming pong i-apply sa aming pong buhay. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa, at patuloy mo po tingin ang kanila pong mga panalangin. Salamat po, Ama, sa mga kapatiran na patuloy na naglilingkod at sumasamba sa iyo. Pagpalain mo po sila spiritually, physically, financially. Aking pinabalik sa iyo, Ama, lahat ng papulit pasasalamat. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.